Hi guys! May dream wedding ka ba at parang medyo mahal sa pananaw mo? Ituturo ko sa iyo kung paano mo ma-afford yan. Madali lang. May simple trick ako ituturo sa inyo. Panoorin yung video na to. Welcome back! Ayan, how to afford your dream wedding. Yan ang topic po natin ngayon, no? Kasi financial na channel po tayo, hindi lang po talaga tayo investing, pati financial ay tinatackle po natin. Paano ma-afford ang dream wedding natin na medyo parang mahirap abutin dahil napakamahal. Alright, pag-usapan po natin, no? So sasabihin ko po sa inyo yung technique sa kalagitnaan po ng video po na ito. Later ko po sasabihin sa inyo kung paano nyo makukuha ito, no? May simple po na diskarte dyan. Kayang-kaya po natin yan, no? Pero bago po yun, i-discuss ko muna magkano ang dream wedding po natin, no? Okay, so kasi marami rin po akong mga kaibigan na nagpapakasal po, no? Iba't ibang kaibigan, no? Minsan kinukuha tayong bisita, minsan ninong. Thunder sa thunders na nagiging ninong na sa kasal eh. And ang masasabi ko lang po, no, sa lahat na naririnig ko po, kapag ang budget ninyo ay 500,000 pesos para sa wedding po ninyo, no, simple na dream wedding na may 100 guests, sa church kayo, may gown, may entourage, may flowers, may video, may photo, kahit na simplihan mo yan, kung ganyan meron ka lahat ng yan, payat na payat po ang 500k. Mahirap pong pagkasyahin po yan, sa totoo lang po. Babanatin nyo talaga yung utak ninyo para mapagkasya nyo yung 500k. Sa mahal na po ng bilihin po ngayon. At kahit yung dati pa po kahit nung pre-pandemic, ang hirap pong pagkasyahin ng 500k. Kahit nasabi mo 100 guests lang, no? May singer pa, may mga ganun-ganun. Ang hirap pong pagkasyahin po niyan, no? Mas realistic po yung 1 million, no? Medyo may konting breathing room ka na po dito. Medyo may laban ka na sa 1 million, no? 500k sa totoo lang po, payat na payat po yan. 1 million, mas realistic po talaga. Mas realistic po, no? And hindi pa po natin pinag-uusapan ang honeymoon dyan. At yung iba't iba pang mga eme-eme na nangyayari sa kasal, no? Alright, no? Pero for the sake of conversation, wag na natin sabihin 1 million. Sabihin na lang po natin na 500k ang dream wedding mo at kinasal ka at age 30. Kasi 2023 na po ngayon. No? Ngayon panahon ng mga millennials po, hindi na po kasi uso yung nagpapakasal ng maaga. Kasi usually po talagang ganon. Nagiging career-oriented po tayo. Inuuna natin talaga yung career natin. Bago tayo lumandi. Bago tayo kumarengking. Inuuna talaga natin makapagtrabaho. So inaabot talaga ng age 30. Yan, medyo realistic po ang age 30. Ang kasalan po, no, at age 30. No? So, ang gusto ko lang pong sabihin, the cost of your wedding, no? I-assume na natin 500k. Ang cost ng wedding mo is not 500k. I'm sorry po, no? Hindi po 500k po talaga yan. Kasi kung yung 500k na yan ay hindi mo sana ginastos at age 30, na nagsimpleng kasal ka na lang sana sa West, no? At yung 500k mo ay ininvest mo sana at at age 65, no? At age 65, magkano ang 500k mo? Malaki na po ang value po niyan. 35 years later, yung 500k mo, malaki na po iyan. I-assume na po natin 5% ang compounded interest mo as an investor. 5% ang kaya mong compounded interest. Ang masasabi ko po at 5%, kung 5% ang kaya po natin, napaka-lousy po na investor po natin. Kasi po kung ilalagay natin sa pag-ibig po yan, 6% na po yan eh. 6% na po yan. So at 5% compounded interest, lousy na investor ka na po yan. Kung lousy na investor ka, yung 500k mo in 35 years, naging 2.76 million na po. Sana yung 500k mo dapat 2.76 million na po yan, no? Kung medyo average investor ka na nasa lower bound ka po, no? 8% compounded interest ang kaya mo. In 35 years, yung 500k mo ay 7.39 million na po. At age 65, yung 500k mo dapat mahigit 7 million na po. At kung average investor ka na medyo nasa upper bound, no?
Kasi itong 8 to 10%, dyan po talaga magfo-fall ang karamihan ng tao na average investor. No? So sabihin na natin nasa upper bound ka ng average investor at 10% compounded interest, ang 500k mo dapat 14 million na at age 65. So guys, no, when you spend a lot of money on your dream wedding, no, example, 500k, hindi po talaga 500k ang cost ng wedding mo. Okay? Ang cost ng wedding mo, hindi po 500k. It's somewhere between 2.76 million to 14 million. Assuming po na average investor lang po tayo, nasa pagitan po nito ang totoong cost ng wedding mo, ang totoong cost na nawala sa bulsa mo. Alright, no? So the amount of money na you are giving up in the long run, ito po ang totoong amount na gini-give up po natin in the long term. Kung long term thinker po tayo. Okay guys, dininawin ko lang po. Don't get me wrong. Hindi ko po ginajudge ang mga tao na nagpapakasal ng in grande. Hindi po. Wala po akong say po dyan. Hindi ko po sinasabi na mali ang big wedding. Hindi ko po sinasabi, no, small wedding, big wedding, parehas po na okay po sa akin yan. Just as long as aware ka po kung magkano talaga ang totoong cost. Ang totoong cost ng pinakakawalan mong pera. Basta naiintindihan mo, yun lang po ang objective ko. At the end of the day, it is your money. It is your choice, your happiness. Your happiness po yan, your choice. Guys, no, limited lang po ang buhay natin sa mundo. Of course, kung saan ka sasaya, doon ka kasi ikaw naman ang kumakayod. So, hindi po kita ginajudge. Wala pong tama o mali po dito. Nire-respect ko po lahat ng diskarte. I understand na mahalaga po ito sa maraming tao at nire-respeto po natin yan, no? Again, ang point ko lang po is to inform you magkano ba talaga ang gini-give away mo sa decision po na yan kapag sa age 30 mo pinakawalan ang 500k mo. Alright, you know? Plus, ito po, no? Wedding is a start of a new family. I-remind ko lang po, no, doon sa mga hindi pa po kasal, no, mga kabataan po natin na nakikinig po ngayon. Marami po sa inyo, no, kaya kayo nagpapakasal. Hindi ko po sinasabi lahat ha, kasi iba na yung generation ngayon eh. Yung iba pusa-pusa na lang. Pero masasabi ko, marami sa inyo na nagpapakasal, ang plano niyo magkaroon ng anakis, no? Gusto niyo magkaroon ng kids. Okay, totoo po yan. Ngayon, ito po ang narinig kong wisdom sa nanay ng office mate ko. Nanay ng office mate ko ito, way back in 2005. Ang tagal na po nito nung narinig ko sa nanay ng office mate ko. Ito ang advice niya sa anak niya. Ano yung advice niya? Sabi, anak, sa bawat isang anak na plano mo, magtabi ka ng 500k bago ka magpakasal. Kung isang anak mo, 500k, dapat meron kang 500k bago ka ikasal. Kung dalawa ang anak na balak mo, dapat may 1 million ka. Kung tatlo ang anak na balak mo, dapat may 1.5 million ka. Kung apat ang anak na gusto mo, dapat may 2 million ka. Yun ang sinasabi ng nanay niya sa kanya way back in 2005. Kasi bakit? Kasi po para hindi ka daw mahirapan. Pag lumabas na kasi yung bata. Ako po guys, may anak na po ako, nag-asawa na po ako. Pagbuntis pa lang, umpisa na po ng gastos po yan. Yung mga vitamins, mga gatas. Paglabas po ng bata, ay dire-diretso na po ang gastos niyan. Diaper, gatas, ano pa, immunization, dire-diretso na po yan. Hanggang mag-aral makatapos ng college, wala na pong hinto ang gastos, mahihirapan po kayo. Kaya ito yung advice ng nanay na yon. At ngayon po na naging magulang na po ako, nag-agree po ako. Kailangan po natin ng caution, kailangan natin ng leeway, kailangan natin ng konting allowance para hindi po tayo mahirapan pag tayo ay nagsama na at nagbuo ng family. Kailangan may konti po tayo na itatabi para sa mga anak po natin. Otherwise po mahihirapan po tayo sobra. Mahihirapan tayo or mako-compromise po yung quality of life na maibibigay natin sa ating mga anak, no? And guys, narinig ko po ito 2005, yung 500k rule na yan, 2005 ko narinig po yan. 2023 na po ngayon. That is how many years na po? 18 years ago na po ito. So, ngayon, magkano na po yung 500k na yan? Baka 1 million po per kid ang dapat ninyong ihanda, no? Alright. So, balik na po tayo sa topic po natin, sa main topic po natin. Tama na po tayo sa gastos. Balik tayo sa main topic. Paano mo ma-afford ang dream wedding mo? Okay, dream wedding ha. Medyo kompleto. Kompleto. May church,
may entourage, may video, may photo, may ganyan, lahat. May singer, lahat. May backup dancer. Sige, isama mo lahat. Ma-afford mo yan. Gagastos tayo ng malaki, pero hindi talaga malaki. Oo, gagastos ng malaki pero hindi malaki. Oo, pwede. Tapos hindi mako-compromise ang family mo. Hindi mako-compromise ang mga bata, ang family mo, etc. Ang future ng family mo. Hindi mako-compromise, no? Natutunan ko po ito kay Kevin O'Leary ng Shark Tank. Panoorin niyo po, ang galing po sa finance ng kalbo na to, no? Okay, kaya idol na idol natin to. Magkanoo po kami. Alright, so, ayan. Ganito po ang trick po, no? Kung kayo ay magsasama pa lang at age 30, mag-simple wedding lang po kayo. Huwag kayo masyadong gumastos ng malaki. Kung pwede lang po, mag-west na lang po kayo. Basta nandun yung mga magulang ninyo, na mga family po ninyo, kahit sa west lang po, simpleng kasal lang po, mairaos nyo lang po. And then, yung engranding kasal, gawin mo na lang daw 25 years later. 25 years later mo na lang daw gawin. Ayun, no? Bakit? Kasi that time, after 25 years, kayong mag-asawa, nakapagpundar na kayo. May bahay na kayo, may kotse na kayo, may negosyo na kayo, may konting investment na kayo. At ano pa, malamang po, tapos na mag-aral ang mga bata. So, lahat na mabibigat na gastusin niyo tapos na at medyo nakakaluwag na po kayo. Ayun, plus marami na po kayong pera at that time. Unlike sa pag-uumpisa ninyo magpakasal, sa pag-uumpisa ninyo magsama, halos wala pa po kayong pera, no? Konting-konti pa lang ang ipon ninyo noon kasi mag-uumpisa pa lang po kayo. Again, no, sinasabi ko po ito sa mga normal na tao, ha? Hindi ko po sinasabi to kasi iba mga milyonaryo, bilyonaryo na eh. Syempre, kaya nila yun. Pero sa ating mga normal, sa ating mga karaniwan lang, pwede, okay na okay itong diskarte na to, no? Kasi pag nag-umpisa kayo, talagang wala pa po talaga tayong ipon nun. Realistically po talaga, no? And ito pa yung cute doon, no? Yung entourage ninyo. Maaari yung entourage ninyo, yung mga abay-abay ninyo, yung anak nyo na. Kung suswertehin, yung ring bearer nyo, flower girl ninyo, yung mga apo nyo na. O, di ba mas cute po yun? Ayun, no? So, that is why I feel, no, na itong wisdom po na to ni Kevin O'Leary is a good compromise na worthy na i-consider po natin ngayong taon na 2023, lalo na po na ang hirap-hirap na po ng buhay ngayon. Again, uulitin ko po, nirerespeto ko po ang lahat ng diskarte, pananaw ninyo sa kasal, nirerespeto ko po, hindi ko po kayo binabash, nirerespeto ko po kayo. Suggestion lang po ito na baka pwedeng i-consider ng iba po sa inyo. Alright, so yun lang naman po ang ating daldalan today. Again, disclaimer lang po, do your own research before making any financial decision. Salamat sa Lord, nakatapos na naman tayo ng video, no? Please like, subscribe, share the notification bell, magkwentuhan po tayo sa baba. Thank you guys, God bless po, no? Happy weekend, bye-bye!